Pag-usapan natin yung tatlong muka ng pagtratraidor. Hindi lahat ng flying monkeys ay pare-parehas. Ano ba itong tinatawag kong flying monkeys? Sila yung mga taong nare-recruit, naaakit, nahihikayat ng isang tao na una, magiging sympathizers. Pangalawa, nagiging defenders. Pangatlo, nagiging alliance o kakampi nitong tao na nagbabalat kayo, nanghihikayat at pumapain sa kanila ng iba't ibang bagay kung saan nadidetect niya yung mga kahinaan ng mga taong ito at yun ang ginagamit niyang pain. Iba-iba yung gamit o taglay nilang pakpak. Yung pinapakita ng mga taong ito. Pero sa kabila ng lahat, parehas lang ang dinudulot na kasiraan o damage sa taong inaapektuhan nila o sinisiraan. Yung iba, nagiging totoong kaibigan, pero yung iba, meron ding tinatagong agenda. Gusto lang makinabang, gustong hindi maputol yung connection, lalo kung napainan sila nung pakinabang, in means of pera, in means of material, o kung ano-ano pa, na pwedeng maging dahilan ng kanilang connection at pagiging loyal doon sa taong humikayat sa kanila para gawing kakampi, gawing defender. Unang mukha, sila yung walang kaalam-alam, inosente. Ito yung mga taong kay dali-daling mapaikot, kay dali-daling mauto, kay dali-daling mapaniwala, dramahan mo lang. Antigin mo lang yung kanilang damdamin. Kung ano yung narinig nila, doon na sila kaagad kakampi. Doon na sila kaagad magiging loyal. Kapag nadramahan sila nung taong umaakit sa kanila, o yung narcissist, aba, dahil naantig sila, kino-comfort. Akala nila yun ang kailangan ng narcissist na ito. So, todo bigay sila ng kanilang emotion bilang pagsuporta sa taong nagdradrama sa kanila. Ito yung unaware na flying monkeys. Ngayon, kahit hindi nila alam yung tunay na istorya, hindi nila alam yung tunay na kwento, narinig lang nila yung drama o nakakaantig na istorya nitong taong umakit, humikayat, ng pain ng kung ano-anong pakinabang sa kanila, at nang uuto, pinapaulanan sila ng too much affection. Kagaya ng hinahangaan kunyari na, wow, ang galing-galing mo, wow, kawawa ka naman. Ito namang unaware, nagkwento din ng nakakaantig na kwento niya sa buhay, para lang damayan kunyari, akala niya nakakatulong siya doon sa nagdradrama. O, nagbabalat kayo ng kwento. O, kung bakit daw siya sinaktan, iniwanan, pero hindi niya tunay na alam na yung taong nagdradrama sa kanya, siya yung rason kung bakit siya iniwanan, kung bakit siya binitawan, kung bakit kailangang masira ang kanyang pamilya, ang kanyang relasyon, pero hindi alam ng unaware flying monkey. Narinig niya lang ang isang side ng kwento, doon na siya naging loyal, doon na siya naging kakampi. Kung minsan hindi nila na-observe na tila ginagamit na pala sila ng taong ito para sila yung parang umaatake doon sa gusto nilang siraan dahil gustong gantihan. Feeling nila sila ay ginawan ng masama pero hindi nila inaamin na sila talaga yung dahilan kung bakit nasira yung dating magandang pagsasamahan. So ito, hindi mo madidetermine na ikaw pala ay ginagamit na. Akala mo lang yung affection na binubuhos sa'yo ay tunay na papuri. Hindi mo alam na at the end, kahit na yung mga tunay na nagmamahal sa'yo, yung magandang relasyon ng pamilya mo, ay nasisira na rin, kino-compromise mo. Dahil lang naantig ka at napaniwala nitong tao na mapagbalat kayo. Kailangan maging mapanuri ka. Kailangan gumawa ka din ng paraan para alamin mo talaga yung katotohanan. Huwag lang maniwala sa one side of story dahil nagmumukha kang engot. Hindi mo alam at the end yung sinasacrifice mong relasyon na naapektuhan dahil lang sa pagiging loyal mo sa taong hindi mo tunay na kilala at naniniwala ka lang sa kanyang istorya, naapektuhan na pala yung mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, yung relasyon mo. Dahil lang nakafocus ka dyan sa kunyari, binibigyan ka ng affection at importansya, pinapainan ka ng mga material na alam niyang wala ka. At meron ka pang taglay na itsura. So yan yung ginagamit niyang pampaselos pala doon sa gusto niyang gantihan, doon sa taong sinaktan niya na trauma, pero pinapalabas niyang yun yung salarin.
So ngayon, meron kang good intention na tulungan o di kaya damayan itong narcissist o taong nagpapanggap, pero nagkaroon ng bad impact. Pangalawang klase ng flying monkey, yung enabler. O ito namang enabler, meron siyang point of view. Alam niya kung anong nangyayari, nararamdaman niya, nakikita niya visibly, pero ayaw niyang magsalita kasi may pakinabang siya. Ayaw niyang ma-disconnect sa connection ng pakinabang. Ayaw niya din na siya ay tampulan ng mga criticism, lalo na kung nasa loob sila ng grupo-grupo, team-team, barka-barkada. Ayaw niya, natutukan siya nung mga kasama niya para maliitin o di kaya pagdudahan. Kaya kahit alam niya yung katotohanan, mas minamabuti niyang nananahimik at nagpapagamit. So ang enabler, pipiliin niyang manahimik at maging loyal doon sa mapagpanggap na tao, doon sa narcissist na nagdradrama sa kanya. Kasi ayaw niyang bitawan siya at manlamig yung tao na yan sa kanya, mawalan siya ng koneksyon ng pakinabang na nakukuha niya. Kahit alam niya na hindi tama, kahit naaantig siya doon sa taong binibiktima, wala siyang paki, wala siyang gustong gawin. Pangatlong flying monkeys, yung malisyoso, malicious one. Ito naman yung katulad nung narcissist, yung taong nagpapanggap, gustong-gusto. Alam nila yung katotohanan na itong taong ito ay nagpapanggap lamang, alam nila na gumagawa ng masama, pero ang masaklap, sila na yung gumagawa ng hindi tama, sila pa yung pinapalakpakan. Proud na proud pa sila na dinadamayan para iangat, i-uplift yung pakiramdam nung nagpapanggap. Sila yung cheerers. Sige, 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 pero hindi nila alam yung impact na binibigay doon sa taong hindi nila kilala pero hinuhusgahan. Sila yung tumutulong para baluktutin yung lahat ng salita mo kapag ikaw ay nagpapaliwanag. Tuwang-tuwa sila na may mapabagsak na tao. Yung sakit na nararanasan ng kanilang kapwa, ginagawa nilang entertainment. Yun yung pinaka-premium gusto nilang maramdaman, maranasan, makuha. Yung makita nila yung kapwa nila naglulupasay o di kaya gumagapang sa hirap at sakit. Tatlong mukha ng flying monkeys pero parehas lang yung sakit o impact na naidudulot nito sa taong apektado at sinisira nila. Marahas, hindi ka tanggap-tanggap, sobra-sobra. Three faces ng flying monkeys gives the same storm, pero ikaw hindi mo kailangang maligo sa ulan. Distance, silence, ignore mo sila, wag mo silang bigyan ng pagkakataon na makakuha ng atensyon mo. Dahil dyan sila nabubusog, dyan sila nilalakasan ng loob. Yung reaction mo ang nag-feed sa kademonyohang tinataglay nila. Kaya kung ako sa'yo, mas magandang manahimik ka dahil kusang hihinto yung mga yan kung wala silang pakinabang na makuha sa'yo. The more you explain, the more na tinutwist nila yung words mo, the more na nasasaktan ka, the more na pinapahiya ka, the more na nagsisinungaling sila sa tunay mong pagkatao. Hayaan mo na yung ibang tao ang makadistinguish at yung ibang tao ang makakita kung ano yung mga paraang ginagawa nila sa'yo para sirain ka. Mas bigyan mo ng importansya yung kapayapaan mo kaysa yung sumagot, kaysa yung magpaliwanag, kaysa yung magbigay ng opinion mo. Dahil yung kagalingan or healing mo, magtatapos lang yan pag tinapos mo din yung chaos, yung gulo na gusto nilang panatilihin. So ikaw, tanungin ko, sa tatlong nabanggit kong mukha ng pagtratraidor, alin dyan ang na-encounter mo na? Bakas ka naman, sabihin mo kung ano. Joey Garcia.